tayo dumadaan sa mga pagsubok sa trabaho, relasyon, o kahit simpleng araw-araw na hassle. Pero paano nga ba natin mahahandle ang stress kapag sunod-sunod na ang problema? Ito ang ilang practical tips para manatiling kalmado kahit anong negatibong sitwasyon pa yan. Okay? So, unang-una, huminga ka muna. Literal. Kapag nakakaramdam ka ng stress o panic, pause ka muna at mag-deep breathing. Ang technique po dyan, subukan po ninyo ang 4-7-8 breathing method. Huminga ka ng malalim for 4 seconds, pigilan ang hininga ng 7 seconds at dahan-dahang ilabas for 8 seconds. Bakit ito effective? Nakakatulong ito na pabagalin ang tibok ng puso mo at binibigyan ka ng clarity para makapag-react ka. Hindi ka makapag-react, ng sobra. Pangalawa, i-acknowledge mo yung nararamdaman mo. Hindi masamang aminin na nahihirapan ka. Hindi ka mahina dahil lang nai-stress ka. Tip ko para sa inyo, sabihin mo sa sarili mo, okay lang na ma-stress pero hindi ko to hahayain kontrolon ako. Kapag na-recognize mo ang feelings mo, mas madali mong malalaman kung paano ito i-handle. Tip number 3, focus sa kung ano man ang kaya mong kontrolin. Minsan, stress tayo sa mga bagay na wala naman tayong magagawa, tulad ng traffic o yung ugali ng ibang tao, diba? So, ang tip ko sa inyo, gumawa kayo ng listahan. Gumawa kayo ng listahan ng mga kontrolado mo, like yung mga response mo, oras mo, mindset mo, o tas yung hindi naman kontrolado, katulad ng opinion ng iba or unexpected problems. Kapag malinaw na kung ano lang ang hawak mo o kontrolado mo, mas madali kang makakawala sa mga unnecessary stress. Pang-apat, break time. Lumayo kahit sandali. Kapag overwhelming na ang sitwasyon, step back ka muna. Kahit 5-minute break lang, malaking bagay na. Maaari kayong maglakad-lakad o makinig sa paborito mong music. Next kong tip is tumawa kasama ang kaibigan. Yung pagbalik mo, mas refresh ka na at ready ka to face the problem. Next is syempre, iwasan yung overthinking. Alam mo yung paulit-ulit mong iniisip yung problema kahit wala ka nang magagawa. Tip ko sa inyo, kapag nahuli mo yung sarili mo na nag-overthink, sabihan mo yung sarili mo na, wala akong solusyon sa ngayon, so I'll let it go for now. Pwede ka rin namang magsulat ng thoughts mo sa isang notebook, yung journal mo, para mailabas mo lahat ng mga nasa isip mo. Next step is maghanap ng support system. Hindi mo kailangang i-handle lahat ng mag-isa. Mayroon kang kaibigan o pamilya o kahit ka-chat lang na mapagkakatiwalaan ay malaking tulong na yon. Tip ko rin is minsan simpleng pagkwento lang na nararamdaman mo, nakaka-relieve na yon ng stress. Next naman po is syempre take care of your body. Ang katawan mo, konektado yan sa mental health mo. Kapag pagod ka physically, mas madali kang masa-stress. Kaya ang maaari mong gawin, kumain ka ng healthy food, matulog ng sapat, at mag-exercise kahit 15 minutes a day. Next naman po is mag-set ng boundaries kapag sobrang dami mo nang ginagawa at halos wala ka ng pahinga. Siyempre, kailangan po nating matutong tumanggi. Alam nyo, hindi selfish ang maglagay ng boundaries. Alagaan mo muna ang sarili mo bago ang iba. Tandaan po ninyo, this too shall pass. Lahat ng problema temporary lang. Maring mabigat ngayon, pero hindi ka forever na stuck dyan. Focus ka lang sa solutions at tandaan you've handled worse before and you'll get through this too. May sarili ka bang stress handling tips? I-comment nyo na po sa comment section at i-share mo rin tong video na to sa mga kaibigan mong nangangailangan ng konting kalma sa buhay. Kasama ang PhilFlag sa pagbibigay ng kaalaman at suporta sa mga Pilipinong gustong magkaroon ng financial freedom at mental wellness. Maaari niyo po i-follow ang PhilFlag official social media accounts at bisitahin aming website www.philflag.org para sa iba pang life tips at financial awareness content. Ako po muli si Miss A mula sa PhilFlag.